Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Hindi makadabang na misal ka, no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating mga PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Crisis Management Training para sa Bomb Threat Response, matagumpay na naisagawa sa Ilocos Norte. Yan ang balitang tinutukan ni Police Corporal Joanna Marie de los Santos. Pinalakas ng Ilocos Norte Police Provincial Office at Commission on Higher Education ang kahandaan ng rehiyon sa pamamagitan ng isinagawang Crisis or Incident Management Training Program na nakatuon sa Bomb Threat Response and Management sa Mariano Marcos State University, Batac City. Layunin ng pagsasanay na madagdagan ang kaalaman ng mga kinatawan mula sa iba't ibang universidad sa Region 1, 2, 3 at CAR upang matiyak ang mas mabilis at maayos na pagtugon sa banta ng bomba sa mga institusyon. Nagbigay ng mensahe si Police Colonel Jomar Q. Labiano, Provincial Director ng Ilocos Norte Police Provincial Office, hinggil sa sama-samang responsibilidad upang maging handa sa anumang krisis. Pinangunahan naman ni Dr. Shirley C. Agrupis, kinatawan ng CHED, ang pagsasanay na nagbigay daan para sa mas malawak na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng akademya at mga law enforcement agencies. Pinuri rin ni Police Colonel Labiano ang aktibong partisipasyon ng mga delegado mula sa iba't ibang universidad at binigyang diin ang kanilang mahalagang papel sa pagbabantay sa seguridad ng mga paaralan. Aniya, ang pagkakaisa at koordinasyon ng bawat institusyon ang nananatiling pinakamabisang sandata laban sa anumang banta, lalo na kung nakataya ang buhay, edukasyon at kapayapaan. Dagdag pa, mananatiling nakatuon ang Ilocos Norte PPO sa pagtataguyod ng ligtas, handa at matatag na komunidad. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Joanna Marie M. de los Santos, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Corporal de los Santos. Dating rebelde ang kusang sumuko sa mga otoridad sa Bulacan. Bunga ito ng programa ng pamahalaan kontra insurensiya upang masiguro ang kapayapaan at seguridad sa bansa. Ibabalita yan ni Patrolwoman Mildred Tawagon. Taryong sumuko ang isang dating kasapi ng Revolusyonaryong Hukbong Bayan sa 1st Provincial Mobile Force Company sa Camp General Alejo S. Santos, City of Malolos, Bulacan. Kinilala ni Police Major Norheda G. Usman, Acting First Commander ng 1st Provincial Mobile Force Company, si alias Ka Anton, 69 taong gulang, balo, walang trabaho at residente ng Purok 4, Barangay Tibig, Bulacan, Bulacan, na dating kasapi ng Revolusyonaryong Hukbong Bayan na nag-ooperate sa mga baybaying lugar ng Bulacan, Pampanga, Zambales at Bataan. Matagumpay na na-facilitate ang kanyang voluntaryong pagsuko sa pamamagitan ng pinagsanib na puwersa ng 4th Platoon 1st Provincial Mobile Force Company kasama ang mga tauhan ng Malolos City Police Station at 301st Maneuver Corps ng Regional Mobile Force Battalion 3.
Isinuko niya ang kanyang hindi lisensyadong baril, isang snub-nose Smith & Wesson caliber .38 revolver na walang serial number at may 3 live ammunition. Kasalukuyan nang isinasagawa ang tamang dokumentasyon at tactical interrogation sa nasabing surrendery habang patuloy siyang binibigyan ng kinakailangang tulong at gabay ng mga otoridad bilang suporta sa kanyang pagbabalik loob. Nagbigay rin ang mga otoridad ng paunang tulong pinansyal upang matulungan siyang makapagsimula ng panibagong buhay. Patuloy namang pinagtitibay ng pambansang pulisya ang tiwala ng komunidad sa pinaigting na peace and security programs, kasabay ng mas malawak na kampanya kontra terorismo at insurhensya upang makamit ang isang mas ligtas at mapayapang pamayanan. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mildred A. Tawagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.